Alright, so hello guys. So welcome to Mang Samat Firing Range, the home of Bataan shooters. So we are here now again to discuss with you. Our video vlog content right now is about searing the gun. So the importance of it and the instructions on how to do it. And of course, it will be demoed by my pogi husband, Jason Medinilla. Alright, who will be later will discuss with you on how to do this, on how to do it and the benefits of searing your gun. Okay? Alright, so quick background lang po prior joining gun club. So, syempre meron naman ng konting alam yung asawa ko, na, pero medyo nagtataka lang naman kami, bakit hindi rin siya makasiro? So, ayun, after no, natutunan namin yung mga important and factors din niya kung bakit hindi rin siya makapag-alpha. So, ito yung i-discuss niya later. Okay, pero caveat lang po, this is based on our experience. So, whatever we miss, so just please write down your comments below and suggestion, no? So yeah, this is just for the benefits of the new shooter, no, or dun sa mga tayo. Alright, thank you. Yan po guys, magandang araw po muli sa ating lahat at nagbabalik po ang inyong lingkod, Jason Medinilla Gun Shooting Channel. Ayan po, so sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe, like at pakishare na rin po para dumami po yung ating YouTube channel. Ayan, para ganahan po tayo. Ayan po, so ngayon po ay nandito po ulit tayo sa Mount Samat Firing Range at for today's video, so atin naman po nga alamin kung paano po natin isiro yung ating barrel. Okay, so yan po. Actually, yung pagsisiro po ng barrel na napakasimple lang po yan. So mamaya aalamin po natin yung mga malalim pang explanation kung paano natin isiro yung barrel. Ayan, so yung vlog po natin ngayon, malalaman po natin kung ano po yung mga different factors bakit po natin hindi masiro yung ating barrel. Ayan, tapos alamin po natin yung dalawang klase ng paano tayo magsiro ng barrel. Ayan, so gaano ba kalayo yung distansya ng ating pagsisiro ng barrel para malaman natin kung yung ating barrel ay accurate. Ilang meters ba dapat kalayo yung ating distansya para ating isiro yung ating barrel para malaman natin kung siya ba gaano siya ka-accurate. Ayan, gaano siya ka-accurate sa ating patama. Okay, so may mga different types po tayo ng mga sight. So mamaya po i-discuss po natin in details kung ano po yung mga different types of sight na yon. But for now, ang i-demo ko po sa inyo yung sight po ng aking metrilyo. So ito po yung open sight or iron sight ang tawag po dito. Ayan, so ito po ay bumar. So adjustable po siya, may adjustable po siya left and right. Dito po ina-adjust, then up and down. So dito po sa top yung ina-adjust natin ng up and down. Sa ngayon po, may tawag po dito, yung sa gitna, ito po ay letter U, notch, rear sight. Ayan, so yung aking front sight ay naka-fiber na po siya. Ayan, so ito ay bumar at ito po yung ating i-demo so far. So pag natapos po natin i-demo yung iron sight, so magagawa po ulit tayo ng panibagong vlog at ibablog naman po natin kung paano naman po mag-zero ng red dot. Ayan po, so proceed na po tayo sa mga different factors. Kung ano po yung mga dahilan. Yan, factors nga po. Ayan, ano yung dahilan, bakit hindi natin masiro yung ating gun. So unang-una, proceed po muna tayo sa barrel. So yung barrel po natin, may time po kasi na yung barrel ay masyado ng luma, bloated na po siya. So yung groove po natin, may malamang po ay gas-gas na or may tama na po yung ating groove. So yung groove po kasi ng barrel, yung po yung nagdadala or nagko-control yung ating tingga kung saan siya, kung anong direction siya pupunta. Ayan, so kadalasan po nangyayari po ang barrel o na madalas masira or floated na siya, yun po yung mga barrel na generic. So may mga barrel po na hindi matibay, yun po yung sinasabi kong generic, so hindi ko na po babanggitin kung ano po yung mga barrel na yon. Pero mayroon pong generic na barrel. So I would suggest po guys na pag bumili kayo or nag-set up po kayo ng barrel na pang competition para ito po ay accurate at matagal po gamitin, bumili po kayo ng mga branded. Ayan, so yung mga branded na yon, yung mga branded like KKM, Bars 2, yan, yung mga Showman, yan po yung mga branded na na barrel. So yun po yung isa na factor bakit hindi natin masiro yung gun.
So malamang mayroon din yung barrel na madumi. So alam naman natin na pagka yung mga tingga ay tumigas dun sa loob ng ating barrel sa mga groove. So isang factor din po yon. So number 3, malamang yung fitting ng ating barrel dun sa ating barrel ay maluwag na po siya. So, kakalug-kalug na po siya. Ayan, so pag kumalug po yung ating barrel dun sa fitting ng ating gun, automatic po sigurado po yun. Yung direction po ng ating patama o yung direction po nating bala, paiba-iba po siya. Ayan, ang solution po doon para ma-check po natin kung nakapit pa po ng maayos yung ating barrel, ipa-check po natin sa gunsmith. Ayan, pagka nakita po nilang masyado na maluwag, kakalug-kalug na, so ayusin na po nila yon. So gunsmith po ang magpipit para bumalik po siya sa dating niyang ayos. Pangatlong factors, yung po yung bala. So ang mga bala po ay sabi ko nga po, reviewin nyo po, meron po tayong vlog. Yung vlog po natin na nag-chrono po tayo. Ayan, diniscuss po natin yung mga different types of bullet. Component, primer, powder, at yung mga heads. Kung ano pong magandang component ang pwede natin gamitin doon. Ayan, so sabi ko nga dun sa vlog na yon, ang isa pong dahilan kaya hindi po natin masira yung barrel, may generic po kasi na heads. Ayan, so pagka nakagamit ka ng heads na generic, automatic hindi mo po rin po yun masisiro. Kasi may pliers. Kumbaga, paiba-iba po yun. Paiba po yung tama niya dun sa board. Ayan, so take note guys, ang mga component po, different bullets. Let's say gumamit po tayo ng component o yung heads na 180 green, powder natin ay 320 at yung primer natin ay PUC. Ayan, so like what I've said dun sa vlog ko na chrono, pagka nasiro na po natin yung bala na yon, dapat intact na po tayo doon, as is na po. Wag na po tayong gumamit ng ibang bala. Kasi pag nasiro po natin yung isang bala na yon at gumamit po ulit tayo ng panibagong bala, ibang bala na naman na yon, automatic po yun guys, mag-iba na naman yung zeroing ng ating barrel. So isi-zero muna naman siya. Ayan, so in short, bawat bala na ginagamit natin, kailangan po natin i-zero yung barrel. Kasi paiba-iba po sila ng direksyon. Then yung panghuli po na factors, dalawang klase po kasi ang pag-zero. Yung sinabi ko kanina, i-discuss ko yung dalawang klase. So yung standing position at yung mayroon po tayong ginagamit na patungan. Ayan, so ang tao po kasi pagka naka-standing position ka, hindi mo pinapatong yung baril mo, alam naman natin na kadalasan po ang problema ng mga shooter ay yung flinching. Ayan, so pag nag-zero ka, naka-standing ka, pagka nag-flinching ka, so malamang hindi yung baril, hindi yung bala, or hindi yung barrel ang problema, or hindi yung sight. Sa tao po yun guys. Ayan, so kahit nakasiro yung baril mo, kung malakas naman yung flinching ng kamay mo, automatic yun, so hindi mo po masisiro yung gun. So much better pagka ganun po, malakas po yung flinching mo, gumamit ka po ng patungan. Sigurado po yun, hindi ka po mapi-flinching doon kasi nakapatong po yung baril. Ayan, so proceed na po tayo sa actual demo. So kung makikita nyo po yung ating zeroing, mag-start po tayo sa 5 meters. So ito po yung 5 meters mula din sa ating target at yung ating 10 meters. Ayan, so yung po yung ating 10 meters, yung pinakahuli. So itong 10 meters po gagamitan ko na puro ito ng patungan, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pero try po natin naka-standing kasi matagal na po akong walang putok. So yung po yun, yung flinching na sinasabi ko, pag matagal ka na po walang putok, automatic po yun, babalik po yung flinching. So gagamitan po natin ng patungan para sure ball na hindi po tayo mag-flinch. Ayan, so guys, in addition, so ito po yung ating target. So yung sight ng ating barrel, yung po yung tinatawag nating dead center. So ano nga ba yung dead center? So let's say ayan, ito po yung ilapit mo. Ito po yung ating rear sight at yung po yung ating front sight. So yun po yung tinatawag na dead center. So dito po sa ating target, ayan, dito po tayo mag-hit. So sa ating target may tinatawag po tayong 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, saka yung 9 o'clock. So yung 12 o'clock dito po yun. Ayan, tapos ito yung ating 3. Ito yung ating 6, ito yung ating 9. Ayan, pagka nag-zero ka or may hinit kang target sa board, pag sinabi nilang 9 o'clock, ito yung patama mo. So nasa kaliwa siya. So let's say nag-hit ka ng 3, pero naka-dead center ka dito. Pero ang patama mo pumunta dito sa 9 o'clock. So kailangan mo po mag-adjust guys. Kailangan mo po mag-adjust ng kanan. So dito po sa ating barrel, sabi ko nga dito, may adjustment po dito, left and right.
So mangyayari pagka 9 o'clock yung patama mo, mag-a-adjust ka ng right. So may clickable po yan. So nag-click po siya. Meron pong stopper dito. So isang click mo yun, automatic makikita mo kasi bawat para sa may gear. Ayan, so ang suggestion ko, masyadong malayo. Kung dito yung target mo, nandito yung tama mo, masyadong malayo. Siguro I think mag-adjust ka ng right, 3 click. O kaya umpisa mo muna sa 2 click. Ayan, so pag di mo pa rin nakuha, so mag-click ka pa rin. Mag-adjust ka pa rin po dito sa side. Okay, so dito po sa ating barrel, yung dead center natin, pagka nag-zero po tayo. Yung una tama natin, hindi po siya tumama. Dito po siya tumama, hindi po dun sa gitna. So, yung unang sight natin, wag tayo mag-a-adjust ng sight. Wag natin i-adjust yung barrel pa ganun. Mali po yun. Mag-a-adjust po tayo. So nag-hit ka ng 3 muna para sigurado, baka mamaya kasi yung unang 2 shots mo or unang 3 shots mo, nag-clinching ka o kaya gumalaw yung kamay mo. Kaya nga may patungan tayo. Let's say nag-hit ka ng 3, dito tumama sa kaliwa. Mag-a-adjust ka. Ito yung i-adjust mo, hindi yung kamay mo, hindi yung asinta mo dun sa baril ang mag-a-adjust. Dito po sa sight ang i-adjust. Ayan, so as is intact ka po dun sa iyong sa iyong asinta. Ayan, so guys, mayroon po tayong 3 klaseng bala na isisiro. Okay? So ito po, ayun nga po, sabi ko, panoorin nyo po, balikan nyo po yung ating vlog dun sa Chrono para mas detalyado po, mas makakukuha po kayo ng ng depth explanation para dun sa ating different types of bullets. Ayan, so ito po yung 180 green, yung powder po natin ay N320. So pare-parehas po sila ng weight ng powder. So yung primer po natin ay G-Nex. So itong 3 example natin, ang pagkakaiba lang po nila ay yung heads. So ito po ay 180, ito po ay galing kay Mitrillo na 180 yung ating heads. Galing din po kay Mitrillo, same powder dun sa unang discuss natin, N320, at yung ating primer ay G-Nex. Itong heads po natin ay 200 green, kasi yung isa po ay 180 green. So ito po, yung galing po kay Stronghand, FCC. So FCC. So same po yung powder, N320, yung primer natin ay G-Nex. 180 rin po pala ito guys, kaya lang iba lang po siya, FCC lang po siya yung kanyang heads. Ayan, so unahin po muna natin yung zero, itong 180 green. Okay. Okay, 5 meters muna tayo. So 3 bullet muna yung ating isisiro. So tingnan natin kung nasa grouping siya. Firing. Meters natin sa 180 green. So ito yung second shot natin kasi inulit ko kasi nga medyo matagal akong walang putok, walang practice ka po nga. So ito yung una, ito po yun. Ito po yung pangalawang tama natin. So yung pangatlo dito po na siguro nag-clinching lang ako kasi nga sabi ko nga hindi nakapatong. So I think okay na yan. Susubukan naman natin yung ibang bala. Doon sa naman 180 green naman ni Stronghand yung FCC. Okay, yung bala naman yung FCC naman natin na 180 grain. So mataas po siya dito. So kailangan ko mag-zero lang siya pababa. Siguro ito kaya siya bumaba, flanking na lang 'yon. So yan po yung problema pag standing. So ito mataas, siguro mag-adjust ako sa side pababa dito. Pero hindi ko muna gagawin 'yon. So pero sabi ko nga yung different types of ammo kanya-kanya po 'yan. So different different zeroing din po siya. Okay, ang next naman ay 200 ni Mitrillo. So 5 meters po ulit tayo. So firing. So
200 grain natin, dito po tumama yung dalawa. Ayan o, 1 hole lang po siya. So mababa po siya, mababa. Yung kay FCC natin, mataas siya kanina. Yung kay 200 grain, mababa po siya. Ito 1 hole lang po. Yung isa doon, siguro natsambahan na lang po yun. Pero mag-a-adjust tayo kung yung 200 grain na heads ang gagamitin natin, mag-a-adjust tayo ng pataas para eksakto dito sa gitna. Ayan, so dito nga sa 5 meters, ganyan na yung patama natin. What if kung 10 meters pa? Ayan, so tignan natin sa 10 meters. Ayan, so umatras po tayo ng 10 meters. So gagamitan po natin siya ng 180 grain na galing po kay Marmitrillo. So ito po yun. So gagamit ko na po ito ng patungan kasi medyo malayo na po ito, 10 meters. Ayan, kasi dun sa 5 meters kanina gumagalaw yung kamay natin. So ito gagamitan ko ng ganito to. So yung patama natin kanina nito, dun sa 5 meters, dalawa po yung pasok dun sa ating bilog na block. Okay, tapos isa po yung bumaba. Siguro yung bumaba, sabi ko nga, paka-flinching na yun. So gagamitan po natin ito. So try po tayo. Okay, sa 10 meters natin, nakita nyo, grouping naman siya. Kaya lang, 9 o'clock, mababa po siya. So, pero kung makikita nyo po yung tama, groupings. So, isa po yung pinuntahan niya. So, I think, nasa pagkasinta na lang siguro yun. Kasi medyo malayo po yung 10 meters. So okay po yung bala natin. Hindi po siya sabog. Ayan, so yun po yung isang sign na maganda po yung bala. Okay, so proceed tayo sa sa types ng handgun sights. So mayroon po tayong 5. So yung una po yung yung open sights or yung ating pamilyar na tinatawag na iron sight. So yung pangalawa po ay fiber optic sight. Yung pangatlo ay night sight. Yung pang-apat natin ay red dot optic sight. Tapos yung panghuli, yun po yung laser sight. Ayan, so ito po yung mga samples ng ating mga nabanggit kanina ng mga types of handgun sights. So yung ating number 1, yung open or iron sight, yun nga po yung ating dinemo na aking mitrilyo gun. Yun po yun, yung iron sight. So mayroon din pong fiber optic sights. So yung pagkaiba po ng fiber optic sa iron sight, ano lang po, parang iron sight din po itong fiber, kaya lang yun nga po, nilagyan lang po siya ng, na-installan lang po siya ng fiber. Para mas madali po siyang asintahin kasi madali po siyang tignan. Tapos yung number 3, night sights, mayroon po itong night sight. Ito po ay yung parang glow in the dark. Ayan, so mas mahal lang po ito compare po dun sa mga ibang normal na sights. So yung number 4 po natin, yung red dot optic sights. So yan po yung mga red dot sight na ating ginagamit sa production division. So pagkatapos po natin itong vlog natin na iron sight, so isusunod po natin yan yung paano naman mag-zero ng ating red dot sight. Yung panghuli ay yung ating laser sights. So yan po yung mga laser na parang nilalaro po natin minsan, nilalaro po ng mga bata. So pwede rin po palang gamitin na na sight ng barrel.